Naku po mga kababayan, dating congressman na pumirma para i-impeach si VP Sara na aksidente mga kababayan. Naku po, matapos sumalpok sa poste habang nagmumotor at putol ang paa. Naku po mga kababayan. Munti ka nang magkatotoo yung sinasabi ni Miss Cara David ah. May nakarma na mga kababayan ah. Naku po. Alam natin to kung sino. Siyempre, si Johnny Pimentel to mga kababayan, di po ba? Naku mga kababayan, member dati to ng Quadcom eh. Di ba? Isa to mga kababayan sa bumigisa kay VP Sara. Di po ba? At syempre, ika nga dito sa caption na to mga kababayan na isa sa pumirma para ma-impeach si VP Sara mga kababayan. Nako. Mukhang iiyak na naman dito si Kong Luistro mga kababayan ah. Di po ba? Or natatakot na? Baka ano may mangyari rin sa kanya. Diba mga kababayan? Unti-unti na yung mga gumigisa kay VP Sara sa mga Duterte kabayan ay... At samantala VP Sara mga kababayan, may matinding mensahe sa ginawang kasinungalingan ng Akbayan. Ngayong araw ng Semana Santa mga kabayan, eto. Pakinggan natin si VP Inday. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa paulit-ulit nilang ibinandera ang issue. Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mamabatas sa kanilang mga naging pahay. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa. Eto yun mga kababayan Madam Risa Hontiveros kabayan. Na matatandaan natin kabayan na kamakailan lang ay naku po. Ibang klase yung ginawang patrending niya mga kababayan. Nagmalaki ko 2.0. Di ba mukhang si Kiko yung kanyang nagawang mentor mga kababayan Di ba? Kita nyo yun kabayan yung tila ba'y namingwit ng isda. Ay hindi, namukot ng isda mga kababayan. Nanghuli ng isda. Di ba? Kita nyo yun kabayan. At may nandun pa sa bukid itong si Madam Riza. At may iba pa ding kababalaghang ginagawa. Di ba mga kababayan? Ang bihira talaga itong si Madam Riza, Ito, tuloy. Hindi magiging madali ang ating laban. While Hindi na VP madali. Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback Tingnan nyo mga kababayan kung gaano sila katakot kay Madam VP Inday. Di ba? is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major Danger daw po mga kababayan si VP Inday. Ang bihira,
Grabe. superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Correct, akbayan. madam. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumuhay Merong pinaglalaban kabayan, si Kian. Di ba? Saint Kian nila. Isama mo pa dyan si Father Flavi kabayan. Ang bihira. Meron din, Madam BP. Yung mga adik, ilalaban nila talaga. Di po ba mga kababayan? Yung mga sundalo natin, yung mga pulis na namatay mga kababayan, may komento ba sila doon? Wala. politika at pagpapahirap sa usaping Ang bihira. diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, Correct. kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. At eto po mga kababayan, magkakaalaman tayo dito sa ginawang survey na to kung sino ba talaga ang mananalo sa pagkapangulo. Si BP Inday ba? Lenny Kakampuengs Robredo? At itong si Risa Dilawan, mga kababayan, Hontiveros. At syempre, yung nag-iisang baby boy ni BBM mga kababayan, si John Vic Remulla, kababayan. Eto, pakinggan natin ha kung sino ang kanilang iboboto sa 2028, kabayan. Lenny po. Lenny, Kasi po, sa kanya Lenny. po na ay yung ako po ng yung ako nako po Sir Jack ha, kapatid mo ata to ha, Lenny ha, Lenny, kabayan. na lang po ng Pilipinas. Kapatid ni Sir Lenny. Jack. True na si Lenny. Lenny, Alright, Lenny. marami talaga siya nagagawa. Magmula sa naga. Sayang nga no? Sana Maraming nagagawa? sa presidente. Sara tayo. Bakit, Sara? Siyempre, sa ngayong krisis, wala naman nagagawa, wala nangyayari. Yung panahon ng papa niya, meron. Correct Nakuha ka pa dyan, akong boy. ano, Correct ka dyan, boy. mga ayuda nung time na yun. Taas na, magkano na ngayon super ka na, 450 na. Hindi kagaya ng pandemic, sarado pa lahat, pero meron. Yung kasasabi ko lang sa'yo, solid ako, di ba? Oh, alam na yan. Bakit, Sara? Sarah, 2B2. Lahat naman kay sinong presidente, hindi ko alam kung makaahon ng Pilipinas. Kaya Sara ako kasi gusto ko makita kung paano siya gumanti sa kanila. Astig yung sagot ni Kuya, mga kababayan ha. Same tayo dyan, Kuya ha. Ikaw kabayan. Same ka rin ba kay Kuya ng pananaw? Di ba? Na nakaka-excite mga kababayan kung paano gumanti. Itong si BP Inday. Pag siya na yung naging presidente, syempre. Di po ba? Saan kaya magtatago tong mga to, kabayan, no? Haharap kaya? Lalong-lalo na itong si Marcos J. Jr. Di po ba? At itong titamba, syempre, kabayan. Diba? At itong mga kongresistang tahol na tahol ngayon kay BP Sara, kabayan. Di ba? Saan kaya to pupulutin, no? Di ba? Okay. Si Risa Ontiveros po. Kasi yung mga kababaihan kaya niyang ipaglaban. Si Sara Duterte. Si Sara Duterte kasi talagang ramdam ko nung naging pangulo yung tatay niya. Sana ganun din siya. Matulad siya sa tatay niya. Kasi mas gusto ko nung presidente yung tatay niya. Kasi maraming nawala ng yung mga adik talaga sinawala. Ngayon kasi Yun. tingnan mo mas dumami yung adik eh. Pati nga siguro yung presidente natin nag-a-addict na din. Sara Duterte ako, Verde ako. Ayaw ko kay Lenny. Hindi ko binoto yung nakaraan election. Pero basta Sara Duterte ako. Sara. Sara, syempre, kabayan. Si Bongbong lang, botong-boto kami kay Bongbong. Anong nangyari ngayon? Wala na. Hindi na yung Nabudol. Bongbong na nakilala natin. Diba? Nabudol din itong si Kurakot Madam, ha? pala yan. Pero hindi naman ganyan yung tatay niya. Hindi naman kurakot. Sara na lang tayo, be. So, Duterte lang kami. Kami dito, Duterte.
Oh. Bakit, sir? Ay, maganda pa malakad. Oh, walang mga Siyempre. adik. Oh, di ba? Si Robredo maganda naman. Kaya lang, mahina si Robredo, babae. Mas matigas to si Sara. Pag nagsalita yan, pinapanindigan niya. Ito kasi may ano to eh. Wala, Jumbik, ano yan? Salot yan. Salot niya kay Duterte, kaya nakulong si Duterte. Dapat Salot dito ka lang ba yan sa yan? Pilipinas makulong. Correct, correct, Hindi correct, dapat correct. sa ibang bansa. Correct. Okay lang. Ano kami? Duterte kami dito. Ay, ito Sara ako. Eh, taga Davao ako eh. Kaya alam ko yan. Yun lang. Oo. Matapang talaga yan. Talagang buwang paninindigan niya na yung hindi kagaya ng iba dyan na Correct. pagkaayaw, ay huwag yung anuhin. Tsaka huwag mong paanoin yung mga mahihirap. Kumakampi yan. Kita nyo dati, nanuntok nga yan ng hepe. Ito po, si Sara Duterte. Kasi may paninindigan siya sa sarili niya. Pag sinabi niya ganun, ganun. Kaya, kaya kay Sara lang ako. Sara, Sara. Bakit Sara, sir? para gumanda naman yung Pilipinas. Sara, Sara? siya ang gusto ko. Yun lang. Kaching! Isa lang itong Kaching! tatlo eh. Sara na. Oh, Sara na, kabayan. Siyempre. May pagbabago ang asa ko. No talaga ako, Sara talaga ako. Sara. Ako eh. Pero kahit naman taga dito ako, Sara pa makita naman natin ang kagandahan pag sa Duterte administration, di ba? Lalo na ngayon, bilyon-bilyon na nga ako nila. Para sa akin lang talaga, Sara ako, wala na akong marami. Tama, Hindi tama. nilupangin din yan, pero Duterte talaga. Taga Mindanao ako eh. Kaya, Sara pa din. Kailangan talaga manalo si Sara. Kailangan, Ikulong kailangan. yung bongbong na yan. Oh, Kaya, sa susunod na 2020, si Sara pa rin. Si bongbong ang matanggal dyan. Naku. Ayun lang po, salamat po. Sara. Sara kami dito, ma'am. Bakit, bakit, Subok na po bakit? namin yun si Subok. Duterte. Si Subok Sara na Duterte subok. po. Ibahin naman natin yung wag naman na si BBM. Hindi niya na yung ng tatay niya eh. Para bumalik yung katahimikan ng Pilipinas. Magulo sobra. Daming nawawalan, daming namamatay. Sara po. Sara siya. Magaling yan. Sara, kabayan. Walang kremil. Matatanggal lang droga. Sara kami. Bakit Sara? Subok na nga yan. Kasi pagka subok mo ng tatay, siyempre, lahat ng Subok na rin yung ng ano. tatay, yun din ang ano ng ano. Gaya ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, no? Eh, subok na yung pamilya Marcos eh. Kaya yung anak nila, subok na rin. Di po ba, mga kababayan? Wala namang magandang naging presidente kundi si ano lang eh, si Duterte. Yun. Pumapatay Atambok mo siya dyan, nasa kuya. tama naman. Tama. Tama. Duterte ako. Talagang solid Duterte. The best sa lahat talaga siya. Sara Duterte, Oh, Sara. 101%. Of course, Lenny Robredo, kakamping ako. So para magkaroon na ng pagbabago ang ating bansa. Kasi nakita naman natin na may direction, di ba? So yung plataforma ni Lenny, hindi pansarili, kundi para sa tao, sa taong bayan. Para magkaroon na ng bagong mukha ang Pilipinas. Sara. Bakit si Sara? Maganda yung ginawa ng tatay niya eh. Yun. Sara. Sara pa rin. Bakit po si Sara? Kasi may sila may panindigan talaga sila sa... Davao pa nga lang, ganda na ng pamamala ko. Saka sa papa. Yun, mga Pero sa kababayan, no? totoo lang, hindi kami panig din sa Pero maganda kasi yung pinakita nila sa mga tao sa Sara na Duterte. Kasi sa Davao, dami nilang naiayos na mga tao. Yun kasi yung kagandahan ng mga Duterte, mga kabayan, no? Di ba? May resibo. Di ba? Eh, yung tatay ni BP Sara, o Pangulong Duterte, di ba? May resibo din. At itong si BP Sara, may resibo din, mga kababayan. Di po ba? Kaya, wala na, finish na, kabayan. Simula nung nakaupo si Duterte, di mo, ganda ng pagbabago sa... Di ba? Ngayon, nawala na siya, parang iba na. Ito yung hindi makita nila Father Flabby, mga kababayan, no? Di ba?
Yung nasa mukha kasi nila is pamumulitika lang kabayan eh. Di ba? Pambihira, di ba? Dami ng adik. Hmm. Dami ng mga ano eh. Dami ng... Kalat na yung mga magnanakaw. Snatcher, dami ng patayan. Maluwag na yung sa ating Pilipinas. Hmm. Hindi na katulad doon dati. Si Sarah. Hmm. Kasi yun yung nasa namin, nasa puso namin. Si Sarah Duterte. Bakit po, Sarah? Kasi dahil sa father niya, maganda yung ginawa niya nakaraan. Hmm. Na siya yung president. Tsaka tumahimik yung ng Philippines. Hmm. Sara po. Bakit, Sarah? Gusto ko pong ibalik yung ibalik yung pangano ni Duterte po. Yung sa tatay niya. Oh, ikaw kabayan, saan ka ba dyan? Pipili. Siyempre, kay John Vic. Pambira mga kababayan, no? 23 BP Sara, Lenny nakuha ng 3 points at saka 1 point. Itong si Madam Riza. At syempre, 0 votes kay John Vic Remulla kabayan. Di po ba? Pambihira. At eto na nga po mga kababayan, maki-update tayo kay Madam Maharlika ukol sa kongresista na naputol ang paa. Naku po mga kababayan. Eto, pakinggan natin si Madam Maharlika. Yes, so mga kababayan, nabalita naman ito, okay? Nabalita ito noong March 2020. Okay, magpa-slang tayo today mga hitad. Okay, so mismo sa page nung di umano na utod ang tiil. Ay, labas mong tiil mo. Kanino rom? Tiil rom ang nautod. Johnny. Pero actually, okay, di umano pa lang. Kasi hindi pa natin nakita yung tiil niya. Wala pa tayo nakitang tiil na utod. Okay? Naputol. Okay, here's the thing. So, noong March 20, darling, na aksidente ito, sa balita naman ito. Ayan, in-screenshot ba natin ba ang balita ba ni Governor Surigao Governor? Sino ito si Surigao Governor? Okay, si Pimentel. Siya lang naman yung nambubuli sa mga resource person dyan sa TUWAD Committee since 2024. At isa din siya sa mga nagapadihot o dumidiin sa mga Duterte at kay Inday Sara, siya din ay pumirma sa impeachment ni Inday Sara in the past, yung pagigipit. Now, ito ba ay Karma News? Of course, yes, darling. Sabi nung page ni Pimentel, the Office of the Government informs the public that this honorable, ang kapal na mukha nito mag-honorable, binago ko lang to this Honorable Johnny T. Pimentel, Governor of the Province of Surigao del Sur, was in a vehicular accident on March 20. Palakpakan! Ang gaba, dili good man. Saba, di ba? Alam nyo, sabi ko nga masama ba yung pumalakpak tayo? Hindi. Di ba? Kulang pa nga ito. Patutuloy natin ang Karma News. Alright? Karma News. Kailangan natin magpalitsyon manok lang muna kasi buhi pa. Pag nautod ng ujulo, lechon baboy na dapat yan. Kasi para sa mga baboy. Alright? So, ang sabi dito, immediately following the incident, the governor was brought to a medical facility where he received prompt medical attention and underwent appropriate evaluation. After 24 hours of observation and care, Governor Pimentel is in stable condition and is currently recovering the remains under the care and close monitoring of his attending physicians. Accordingly, he is responding well to the care being provided. The office also assures that the public, the incident has been properly addressed and there is no ongoing public safety concern related to the event. Okay? So, siya lang mag-isa solo niya. Huwag natin basahin. Basta, to cut the long story short, siya ay na-aksidente ng March 20. Tapos may nabasa kong article kanina, hindi ko na lang mahanap. I think sa pamilya din nila, na kasalukuyan,
ay meron ng mga robotics involved. Ano ba yung robot? Baka lagyan siya ng robot, maging robot na si Dodong. Okay, tumalab na ang sumpa ni Maharlika at ang mga kulam ni Maharlika ay tumatalab na. At ang birthday wish ni Cara David. Alright. So mga kababayan, sino ba ito? Okay, siya lang naman ang may koleksyon ng Ferrari, McLaren, Porsche, and everything, di ba? Sinetch Itech, okay? Sinetch Itech. Okay, eto ay di umano Sino pa lang Itech? kasi hindi ko pa nakita yung paa niya. Pero may nakapag-chika boom boom sa atin na itinatago nila yung paa ni Pimentel. Di ba? Ang saya-saya. Matapos kayo mambuli mga jutang ginamis ninyo, kayong pamilyang Pimentel na nasangkot sa flood control na hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot sa panig ng mga bangag. Remember that? Kasama ni Pimentel, ang contractor din siya, di ba? Meron din siyang negosyong contractor. Okay? Flood, mga infra projects. Now, mga kababayan, eto. Balikan natin para medyo ma-review kayo ng konti, ma-refresh ang ating memory. Itong hayop na matandang puti ang buhok. Sorry, puti rin naman ang buhok ko. Puti rin naman ang buhok ko, syempre, pero may itim-itim pa yung buhok ni Inday. Tayo ngayon ay salt and pepper. Okay? Now, here's the thing. Itong taong ito yung naggipit din kay Eric, kay Doc Lorraine Badoy. Remember that WAD committee days na nanggigipit sila noong 2024? Ito rin ang nanggigipit kay Spoke Saturday. Okay, nanggigipit sa atin na mga vlogger, na mga alindog, minus the bayaran, of course, hindi siya kasali. So, eto rin yun. At nasasangkot siya sa maanomalya. Na saan ka makakakita na dati kang pamilyang wala namang ganitong yaman, bigla ka nagkaroon ng 1 billion, garahe pa lang to girls and guys. Pambihira ka 1 billion, naiulat na ito sa bilyonaryo. Actually, naiulat ito sa mayroon ito sa YouTube, pero tinanggal na nung anong pangalan nito? Isang parang isang channel. Actually, not channel eh. Ito yung mga patingnan na lang natin. Okay, here's the thing. So ito si Johnny Pimentel, di umano utod na ang tiil. Natuwa ba kayo? Nalungkot ba kayo? Palakpakan, di ba? So ngayon, let me gorgor someone today because I would love to gorgor you today. You're the first victim. Bye! Okay, mga palangga. I'm so happy I gorgored one today. Na ngayon, mga kababayan, here's the thing, pating. Pakinggan natin to. Ito yung balita in the past na mayroong 1 billion na garahe si Surigao del Sur Pimentel na di umano na utod ang kanyang tiil. Nako. Okay na. Okay. 'Di ba? Sila yung naggigipit sa Senate sa Maletas Kongresistas hearing, WAD committee, ganyan. Ginigipit nila si Sara, si PRD, tayong lahat. And here we go. Investiga sa pagsusuri ng bilyonaryo. Palya kung posibleng suspect din ang mismo nag-iimbestiga. Sa pagsusuri ng bilyonaryo news channel, ang contractor ng bilyong-pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Kontraktor. Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tagyan mo na. Yan no? Ngayon sa social media, ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa. Designer pala sila. Hanggang sa loob nito. Pansin-pansin ay ang hindi By the way, sa walong luxury eto, cars. wait. Makikita mo pagpasok. So ito pala mga designer ang nag-post ito sa YouTube. Ang pangalan ng mga designers, mga nagde-design ng mga gusali, Fitnesscape Creative Studio. Bago tayo mag-vlog, tinignan ko. Actually, kung buhay pa yung video, wala na, binura na. Buti na lang may nakita pa tayo. Okay. Natakot ata, madam, no? Baka madiskaya. Di ba? Yan yung ginawa nila Diskaya noon, mga kababayan.
i-flex yung kanilang mga ari-arian, ayan tuloy. Di po ba? Eh syempre yung Pimentel. Naku po. Manong Johnny. Kay Pimentel yan. McLaren, syempre. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. Ibang klase kabayan, no? Supercars. Naku po. Sa isang Facebook post, nila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan ng Naalala niyo na siya? Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. Oh. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entire team of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasapiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny P. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang imbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili Momo, nasangkot din to. nakakubra Pusko muna. 1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region. Ito yung Momo at saka Pimentel. Ito yung mga nasangkot na mga malalaking pangalan dito sa flood control, sa anomalya. Pero napanagot ba sila? Hindi. Kinasuhan ba sila? Yung Hindi. Momo, ano na nangyari? Di ba? Nagsara na itong ICI ni Bangan. Well, napanagot naman siya kasi nabundol niya yung sarili niya. At yung kanyang mga collection, nakita niyo naman dyan, yung garahe, 1 billion. Pero tignan natin muna kung magkano lahat yon ang mga cars na pinakita natin. So tignan nyo dito ha. Yung mga kotse niyang collection, mga kababayan, eto, Ferrari 488. Okay? Yun yung model ha. Roughly nasa $280,000 US dollars. Okay? Estimate lang. Okay? $220,000 to $280. Grabe. 220,000 to 280,000. Lamborghini. Lamborghini, Okay? Ganon din kabayan. yung presyo. Porsche, okay? Maximum 280,000 US dollars ang presyo. So yung pinakita kanina doon sa picture, 10 to 12 cars. May Ferrari, Lamborghini, McLaren, di ba? Sabi nga ng host, o anong gusto mong car dito? Sabi niya, McLaren. Yung isa naman, Porsche. Di ba? So makikita mo dito mga kababayan, ito estimate lang, umaabot sa, ang presyo lahat ay, wait a minute, okay? More or less, yung mga sasakyan na yon papalo sa 3 million US dollars. So, maybe more than that pa. Estimately, around 150 to 250 million pesos. Pesos na tayo ngayon, mga kababayan, ang mga cars na ipinagmamalaki doon, okay, sa video na yon. Habang ang ating mga kababayan dyan sa Surigao, isa yan sa mahirap din na probinsya yan, kayo ay nagugutom, lalo na ngayon, problemado and everything, di ba? Then, ang garahe ni Pimentel, ayon dyan sa report, ay umaabot ng 1 billion. Pero ngayon, hindi yan na mapapakinabangan yung mga Ferrari na yan. Kung maipapakita o ma-confirm na yung kanyang mga paa, actually 2 paa daw, di umano putol na ang kanyang 2 paa. Palakpakan, very good. Babae talaga ang tadhana. Putulin, hindi paliog ang nautod, no, sabi ng ating mga kababayan. Sabi ni Palangga, June Digamon, okay, yan sina Pimentel at barbers ang dapat bitayin at pausukan dahil sa sobrang kasakanan. Alam mo, ang daming na yes Palangga. Alam mo, sabi ko nung binabasa, kung putang ina, isang tao pa lang to.
The reason why lubog na ang Pilipinas. The reason why nagkakampi-kampihan lahat ng mga hayop na ito sa Bangag Administration, pinoprotektahan nila na sila ang nagnakaw ng pera ng bayan. Grabe. Diba? Pero sabi nga, ang gaba, dili good mag, saba Sapa. ni Risi, sabi ni Gloria. So ngayon, ito'y napag-alaman natin sa ating puting ahas na itinatago nila, sinasabi lang nila na okay, for sure, gusto ko namnamin mo, Pimentel, yung sugat. Yung natamo mong sugat. You know, kung ito ay ma-confirm na ang paa mo putol, yan ang karma. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang ang tadhana ay hindi natutulog. Imagine mo, ang daming cars, 10 to 12 cars. Nakita niyo to, oh. 10 to 12 cars siya, no? Ang bobongga, oh. Kung tractor, ayan, no? Ang daming kotse. Ilan ba ang kaya mong i-drive na sasakyan? Di ba? Kailangan ba ng 10 sasakyan, 12 sasakyan? Saan galing yung pera pera? Kasi ang negosyo sa gobyerno. Imagine mo, ilan ang kongresista natin? 400 plus. Tama ba? 400 plus? O 300 plus? Okay, yung mga kongresista natin, sabi mo na 300 plus. 300. Pungkol na si Angkol. Sabi ni ASL, pungkol na si Angkol. Pungkol na kay Dodong. Oy, gawas ang imong tiil na pungkol. Alam mo, hindi tayo dito nagkutsa ng mga putol. Yung iba dyan, may reason, yung mga kababayan na putol, pero hindi po kayo kasali dito. Ito ay hagupit ng langit. Okay? Ngayon, mga kababayan, ilan ang paa mo ba, Pimentel? Na na-aksidente siya sa motorsiklo sa barangay Bitaugan, Kagwait? Is it Kagwait o Kagwait? Okay? So ngayon, na-aksidente siya. Buti naman wala siyang nadamay, sarili na lang niya, di ba? Napakabait ng Diyos. Pwede niyang mabangga ang isang tao, isang establishmento, pero nabangga niya yung sarili niya. Kagwait. O hindi, English pa yun, Kagwait. Okay? Yes, Lai, Talandron, mga pita. So ito yung karma. Yeah. Karma ito, deserve niya talaga ito. Ngayon, sa pamilyang Pimentel, ilabas niyo yung paa ni Johnny. Ilabas niyo yung lapaan niya. Kanino rom, tail rom, ang napungkol. Johnny. Di ba? Kasi si Manaano ngayon eh. Di ba? Ang tadhana ngayon, kinakastigo niya yung mga dapat kastiguin. Ngayon, mga kababayan, it's been 2 weeks. Okay, sinasabi nila na okay. Pero nga sabi ko nga, may nabasa ko article na they are like, sinasabi ng pamilya na they're on, nasa stage sila na nakikipag, paano ba yon? Nakikipag-communicate sila. O ba, may angle na pwedeng, may word doon na sinasabing robotics. Okay, bakit naman siya maging robotic? Naku po mga kababayan, no? Anya nga ni Madam Maharlika na karma is real, kabayan. Alam naman natin itong si Manong Johnny Pimentel, kabayan. Ay di po ba? Grabe to, makapanggisa noon kay BP Sara. Di ba, kabayan? Di ba? Isa rin to sa Quadcom, di po ba? Na kinakatakutan. Kasama sila Abante, sila Yumaong Akop na po mga kababayan, sila Barbers, Dan Fernandez, di ba mga kababayan? At ngayon yung nasa kongreso at naghahari-harian mga kababayan ay walang iba. Yung kanila din kasamahan na si Madam Luistro. Kaya panigurado mga kababayan, no? Itong si Madam Luistro, ay naku po. Kinakabahan na to, kabayan. Di ba? May utang pa to kay BP Sara, kabayan. Kaya sa mga bumabatikos talaga sa mga Duterte, ay mag-ingat-ingat kayo dyan. Di po ba, kabayan?
At hanggang dito na lang po tayo mga kabayan, no? And ikaw, anong masasabi mo sa balitang to? Naputol na raw po. Naku po, di umano pa man ha mga kababayan ha. Di pa confirm na putol pero tila confirm na yung may nangyari kay Manong Johnny Pimentel kabayan. Right? Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi at syempre magdasal po tayo ngayon kabayan at magmuni-muni sa ating mga kasalanan at ipagdasal natin ang ating sambayanang Pilipinas na makaahon na sa hirap. Kasi alam naman natin yung ating mahal na Pangulo ngayon mga kababayan ay tila ba walang Semana Santa. Diba? Puro ano yan, puro pa party-party lang ngayong alam niyan kabayan. Diba? Kaya ingat kayo palagi dyan kabayan.